Here is the problem with religion. Mahirap i-appreciate at maging thankful sa gift ni God kapag hindi mo naintindihan kung ano talaga ang binigay niya. At kapag feeling mo na you've earned it somehow, na may parte ka or contribution ka sa salvation mo, nawawala ang essence ng grace. Gaya ng sinabi ko, kapag feeling mo na deserve mo ang salvation dahil may ginawa kang works, nagpakabait ka, naging mapagbigay ka, or kung ano-ano pa mang mga rason, nagiging mapagmataas ka sa iba. Kadalasan, iko-condemn mo yung mga taong hindi kayang gawin o hindi nagawa ang mga bagay na nagawa mo. Pero, ang mga tao naman na alam nila na hindi nila deserve ang forgiveness ng Diyos, na kahit anong gawin nila ay wala silang magagawa para maligtas, especially kapag nasa end na sila ng kanilang sariling lakas at effort. Sila ang mas nagiging loving, sympathetic at puno ng compassion para sa iba. The more you understand na wala tayong contribution sa ating salvation and that it's purely by God's grace, the more we become humble and grateful. We tend to appreciate God's gift more when we realize that we don't deserve it and yet He still gave it. Religion often teaches us that you need to work for your salvation, pati ng mga favor ng Diyos. But in the end, it's not about what you can do. It's about what Jesus has already done. At kapag naintindihan mo na wala kang kayang gawin para kitain ang kaligtasan, mas nagiging bukas ang puso mo sa biyaya ng Diyos. Mas nagiging maaawain at maunawain ka sa iba na parehas ding nangangailangan ng biyaya. Let me tell you a story. May isang Pariseo na nagngangalang Simon ang nag-imbita kay Jesus na maghapunan sa kanyang bahay. Pumunta naman si Jesus sa bahay ni Simon at umupo sa hapagkainan. Habang sila'y nagdi-dinner, may isang babae mula sa lungsod ang kilala sa kanyang makasalanang pamumuhay ay narinig na naroon si Jesus. Dala niya ang isang alabaster jar na pabango. And to give you an idea, ang alabaster jar na isang pabango ay isang mamahaling pabango at that time. And maybe itong alabaster jar na to ay ang buong yaman or buong ipon na ng babaeng ito sa buong buhay. Ngayon, ang babaeng ito, dala niya ang isang alabaster jar na pabango, tumayo siya sa likuran ni Jesus sa kanyang mga paa. Umiiyak, bumagsak ang kanyang mga luha sa mga paa ni Jesus at pinunasan niya ito gamit ang kanyang buhok. Nalikan ng kanyang mga paa at binuhusan ng pabango. So, if we picture this, umahagulhol siya sa paanan ni Jesus. Ngayon naman, nang makita ito ni Simon, ang Pariseo, inisip niya sa sarili niya na kung propeta ang taong ito, alam niya kung sino ang humawak sa kanya at anong klaseng babae siya. Isa siyang makasalanan. Alam ni Jesus ang iniisip ni Simon. So, ang babaeng ito ay kilalang prostitute sa lugar nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, sabihin mo guro. Si Jesus ay nagkwento ng isang talinhaga, isang story. Dalawang tao ang may utang sa isang nagpapautang. Ang isa ay may utang na 500 denaryo at ang isa naman ay 50. Para magkaroon lang tayo ng picture sa panahon ngayon, itong 500 denaryo na ito ay nagkakahalaga ng millions into peso. At ang isa naman ay maliit lang ang pagkakautang. Kaso nga lang, pareho silang walang kakayanan na magbayad. Kaya pinatawad sila ng nagpapautang sa kanilang utang. Ngayon, ang tanong, sino sa kanila ang mas magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa tingin ko, ang taong mas may malaking utang na pinatawad. Tama ka sa iyong paghatol, sabi ni Jesus. Pagkatapos, umarap si Jesus sa babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. So in Jewish culture before, alam naman natin na ang Israel is somehow maraming disyerto. Kinaugalian nila na bago pumasok sa bahay, kailangan hugasan ng paa. Pero ito ang sinabi ni Jesus. Hindi siya binigyan ng tubig para hugasan ang kanyang mga paa. And the succeeding verses, ngunit siya ay binasa ng kanyang mga luha ang aking mga paa at pinunasan niya ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya simula pa nang pumasok ako ay hindi tumigil sa paghalikan ang aking mga paa. Hindi mo ako pinahiran ng langis sa ulo, ngunit siya nagbuhos siya ng pabango sa aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang kanyang maraming kasalanan ay pinatawad na at ipinakita ito ng kanyang dakilang pagmamahal. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Sino ito na pati kasalanan ay pinapatawad? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umayo ka ng may kapayapaan. Now here is the truth. Kung mababasa natin dito,
Parang sinasabi ni Jesus na may kasalanan na napatawad lang ng kaunti at meron namang kasalanan na napatawad ng sobra-sobra. Pero I believe na walang kasalanan ang napatawad ng kaunti lamang. Dahil sa ginawa ni Jesus, all of our sins, we have been forgiven so much. People who love God much do so because they have been forgiven much. At kapag mapansin mo sa mga kwento sa Bible, yung mga taong napatawad ni Jesus at yung mga pinagaling niya, automatically, they followed Him. Hindi dahil napilitan sila pero out of love. Dahil sa pagmamahal nila kay Jesus. Nagbibigay sila ng higit, nagiging mas mapagmahal, gumagawa ng higit, ng sobra-sobra, naglilingkod ng higit sa iba. At dito nangyayari ang totoong pagbabago. Mula sa loob, palabas, nagbabago ang puso at hindi lang sa panlabas. At hindi lang sa panlabas nakikita ang epekto. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso at nakikita sa gawa. Pero ang mga gawa ay resulta ng pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. You cannot be saved by good works. Pero kapag naligtas ka na, lalabas ang good works. It's a fruit of salvation. The fruit of the Holy Spirit. Hindi gawa ng tao. Hindi ito pilit na ginagawa para makaligtas. Kundi natural na resulta ng kaligtasan na binigay ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko, God has forgiven us so much. Again, babalik tayo sa problema na hindi natin ma-appreciate ang God's forgiveness and God's love as long as we still think na meron tayong contribution dahil hindi natin marirealize na we have been forgiven much dahil we don't deserve it from the first place. Tama? Lahat tayo napatawad na ng sobra-sobra. And the problem is in our receiving end. Paano natin tatanggapin yung kapatawaran na yun? Kapag sinabi natin na kaya tayo napatawad dahil may ginawa tayo, that's when we can say na we have been forgiven a little, not so much. Doon natin makikita or aakalain na hindi pa tayo napapatawad ng sobra-sobra or napatawad lang tayo ng sakto lang. Hanggat hindi mo ina-admit at hanggang hindi ka humble enough na lumapit kay God at aminin ang iyong fallen state, hindi mo tunay na ma-appreciate si Jesus. Bakit? A driver drives, a teacher teaches, a singer sings, and Jesus, mula sa original Hebrew word, Yeshua, means salvation. From the word itself, Jesus' name means salvation at ang kanyang layunin ay iligtas ang mga tao. Pero paano siya makakapagligtas kung walang tatanggap ng tulong niya? You need to acknowledge that you need saving before you can appreciate the Savior. It's when we come to God humbly, recognizing our need for Him, that we fully understand the greatness of His love and salvation.